Si Tian Hoshen ay nanatiling nakakunot ang noo at sinabing si Yuan Xiantian ay may karunungang kasinlalim ng karagatan at kung walang panganib doon ay tiyak na hindi ito personal na darating upang kunin si Shui Huang. Nagulat si Ming at nagtanong kung nangangahulugang may krisis na darating sa Haotian sect at kung tunay ngang sasalakay ang Divine Lord gayong malinaw niyang natatandaan na ang unang target nito ay ang Chitian sect na may suporta ng hukbo ng Three Sovereigns at sa ganitong panahon ay hindi ito gagawa ng bagong kalaban maliban na lamang kung sira ang kanyang isip. Sumagot si Tian Hoshen na may mga pagkakataong ang mga bagay ay lumalampas sa kanilang inaasahan at pinayuhan si Ming na maghanda para sa pinakamasama at maging handang tumakas anumang oras. Biglang kinabahan si Ming dahil kahit mayroon siyang napakalaking yaman at isang malakas na 9-star warship ay isa pa rin siyang martial dominator na may maliit na lakas at sa harap ng tunay na panganib ay napakarupok pa rin niya. Mabilis siyang sumang-ayon na maghahanda agad. Sa sandaling ito ay may isang taong nagmamadaling dumating at nagulat na ang teleportation formation channel ay bumagsak. Labis na nagulat si Ming at nagtanong kung paano ito nangyari dahil ang channel na ito ay ang kakaibang espasyo na nag-uugnay sa mga teleportation point at kapag ito ay bumagsak ay hindi na ito maaaring ayusin. Ipinaliwanag ng tao na hindi nila alam ang dahilan at nang si Zhang Heng sa Demon God Continent ay handa nang dumating dala ang barko ay biglang bumagsak ang channel. Punong-puno ng pagkabahala si Ming dahil ang kanyang buong kayamanan at ang kanyang 9-star warship ay nasa kontinenteng ito at kung may mangyaring masama ay napakalaki ng kanyang mawawala. Agad niyang hiniling kay Tian Hoshen na dalhin siya sa Treasure City upang tingnan ang Devil Cave. Bilang isang 5th Realm Longevity na master ay sa ilang sandali lamang ay narating na nila ang Treasure City at nang makarating si Ming sa kinaroroonan ng Devil Cave ay nakita niyang naroon pa ito ngunit wala na ang sealing formation sa itaas nito at hindi tulad ng dati ay hindi na ito konektado sa Demon God Continent kundi isa na lamang napakalalim na hukay sa lupa. Galit na galit siyang tumalon sa loob at matigas na tumapak sa lupa at natuklasang ang daanan patungo sa Demon God Continent ay isinara ng iba. Mataman siyang tiningnan ni Tian Hoshen at nagtanong kung mapagkakatiwalaan si Zhang Heng. Tumango si Ming at sinabing nagtitiwala siya rito tulad ng kanyang pagtitiwala sa sarili at tiyak na walang kinalaman si Zhang Heng dito kundi may ibang tao na nagplano laban sa kanya. Nang tanungin ni Tian Hoshen kung bakit may magpaplano laban sa kanya ay tila nawala ng pag-asa si Ming at ipinaliwanag na sa Demon God Continent ay mayroon siyang hindi bababa sa 5 trilyong longevity coins at isang malakas na 9-star warship at kung binigyan lamang siya ng panahon ay kaya pa niyang kumita ng isa pang 5 trilyon ngunit ngayon ay nawala na ang lahat. Bumuntong hininga si Tian Hoshen at nagtanong kung hindi ba niya naisip na hindi normal ang ganitong kadaling kumita ng pera. Nagulat si Ming at sinabing ang kontinenteng ito ay hiwalay sa labas ng mundo at ito mismo ang kanyang ginamit upang makipagkalakalan at kumita. Ngunit ipinaliwanag ni Tian Hoshen na ang pagkakahiwalay na ito ay parehong pagkakataon at panganib at tulad ng nangyari ngayon ay kapag nawala ito ay saan niya ito hahanapin. Matapos ang ilang sandaling katahimikan ay bumuntong hininga si Ming at sinabing hayaan na basta't ligtas si Zhang Heng ay hindi mahalaga ang pera dahil isa lamang siyang martial dominator at ang pagkakaroon ng ganoong kalaking yaman ay tiyak na kaiinggitan ng langit kaya mabuti nang mawala ito. Umiling si Tian Hoshen at sinabing may mas malalim pa ito at napansin niyang may kadiliman sa kanyang noo na nagpapahiwatig ng malaking kapahamakan. Nabahala si Ming at agad na kumuha ng salamin upang suriin ang kanyang sarili gamit ang kanyang Chi Observation Eye at natuklasan niyang napapaligiran siya ng itim na usok, isang malinaw na tanda ng paparating na kasawian. Bigla niyang naalala na si Jiang Taishan ay naglagay ng isang Great Misfortune Talisman sa kanya at nagtaka kung ito na ang oras ng paglabas nito. Labis na nagulat si Tian Hoshen at sinabing ang talisman na ito ay isang sumpang ginagamit laban sa Longevity Realm na Master at nagtaka kung bakit ito ginamit kay Ming. Mapait na ngumiti si Ming at ipinaliwanag na noon ay wala siyang naramdamang epekto ngunit ngayon ay lumalabas na ang tunay na kapangyarihan nito. Ipinaliwanag ni Tian Hoshen na ang talisman na ito ay sadyang mahiwaga at malamang na ang kanyang napakalakas na swerte noon ay pumihil dito ngunit ngayong humina na ang kanyang kapalaran ay saka ito sumiklab upang wasakin ang kanyang buhay. Mariing sinabi ni Ming na hindi niya hahayaang kontrolin ng isang talisman ang kanyang kapalaran. Habang nag-uusap sila ay biglang nagpadala ng mensahe ang Crystal Goddess sa pamamagitan ng communication talisman na nagsasabing huwag nang bumalik si Ming ngunit biglang naputol ang kanyang tinig. Dahil sa kanilang koneksyon ay agad na naramdaman ni Ming ang kanyang pagkawala at napagtantong siya ay pumanaw na.
Galit na galit siyang sumigaw sa langit at isinumpa ang may kagagawan. Marahang pinatong ni Tien Hushen ang kanyang kamay sa kanyang balikat at pinadalhan siya ng lakas at agad na nanigas si Ming at hindi na makagalaw ni makapagsalita. Malamig na sinabi ni Tien Hushen na hindi siya maaaring magpadalos-dalos ngayon at dadalhin siya nito pabalik ngunit hindi siya maaaring magsalita o gumalaw tanging manood lamang at anuman ang kanyang makita ay dapat niyang itanim sa kanyang puso at ang lahat ng galit at hinanakit ay saka na lamang niya ipaghiganti kapag siya ay malakas na. Nanatiling matigas ang mukha ni Ming na puno ng galit ngunit mula sa gilid ng kanyang mga mata ay tumulo ang mga butil ng luha. Ang Crystal Goddess ay kasama niya sa loob ng maraming taon tapat at walang pag-aalinlangan at hindi niya inaasahang ganito na lamang ang kanyang wakas. Ang oras ay bumalik sa ilang sandali matapos umalis ni Ming sa Haotian sect nang ang merit monument sa loob ng bawat miyembro ng sect ay biglang yumanig at isang maringal na anino ang lumitaw at nagbigay ng utos sa kanila. Ang aninong ito ay nagdulot ng matinding pagnanais na samamba at ang lahat ay buong kababang loob na lumuhad upang makinig sa kanyang mga salita. Ipinahayag ng anino na siya ang Haotian God at iniuutos na ang Divine Lord ang maging bagong sect leader at tinatanggal ang kasalukuyang sect leader at vice sect leader at mula ngayon ay ang lahat ng miyembro ay susunod sa bagong pinuno ng walang pagtutol. Ang imahe sa Merit Monument ay agad na nagpabago sa buong sect sa isang iglap at ang Crystal Goddess at si Xiao Qiang ay tuluyang nawalan ng kontrol sa mga gawain at maging si Ye Tiannan at ang iba pang mga miyembro ay itinuring na silang mga estranghero. Galit na sinabi ni Xiao Qiang na hindi nila maaaring gawin ito at nagtanong kung nakalimutan na ba nila kung paano lumakas ang sect dahil kung wala ang kanyang master ay wala sana sila sa kasalukuyan. Walang ekspresyong sumagot si Ye Tiannan na sila ay tapat lamang sa Haotian God at kung may utos ito ay dapat nilang sundin. Malakas na tumawa si Xiao Qiang at sinabing sila ay mga walang utang na loob at nagtanong kung alam ba nila kung gaano karaming pera ang inilaan ng kanyang master para sa sect sa mga panahong ito. Sumagot si Ye Tiannan na bilang vice sect leader ay tungkulin niya ang lahat ng kanyang ginawa at ngayong hindi na siya ang pinuno ay dapat na niyang isuko ang kanyang posisyon at umalis. Ngunit isang malamig na singhal ang narinig at biglang lumitaw ang isang grupo ng mga tao sa bulwagan. Ang nasa unahan ay ang Divine Lord mismo at sa kanyang likuran ay isang grupo ng Longevity Realm na mga master. Pagdating pa lamang nito ay agad na yumuko ang lahat at binati ang bagong sect leader. Nasiyahang tumango ang Divine Lord at sinabing tumayo na silang lahat. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang Crystal Goddess sa pamamagitan ng isang hindi nakikitang puwersa na pumulupot sa kanyang leeg at pinuri ang kanyang likas na kagandahan bilang isang ipinanganak na deity at tinanong kung handa ba itong maglingkod sa kanya. Walang ekspresyong sumagot ang Crystal Goddess na siya ay tapat lamang sa kanyang master. Sinabi ng Divine Lord na isa itong kahangalan at dahil sa nakikita niyang may malaking potensyal ito ay papatayin na lamang niya ito kung hindi ito sasama sa kanya. Isang malakas na tunog ang narinig at sa hindi malamang paraan ay biglang nabasag ang Crystal Goddess na parang kristal at tuluyan siyang naglaho. Galit na sumigaw si Xiao Qiang at isinumpa ito ngunit marahang pinisil ng Divine Lord ang kanyang daliri at ang kanyang pinakamalakas na incarnation ay agad na naging abo at ang kanyang tunay na katawan na nasa saradong pagsasanay ay malakas na napahiyaw at naglabas ng dugo. Matapos patayin ang dalawa ay malamig na nagtanong ang Divine Lord kung mayroon pang hindi sumasang-ayon. Walang nangahas dahil sa harap ng isang 8th Realm Longevity ay sino ang mangangahas na lumaban at bukod pa rito ay sumusunod sila sa Haotian sect at hindi kay Ming. Nang maganap ang malaking pagbabago ay agad na umalis si Ma Xianqiao at hindi na nagpakita. Ang bawat sundalo ng sect ay may merit monument sa kanilang katawan kaya sa isang iglap ay tuluyan siyang nawalan ng kakayahang mamuno at nang maramdaman ang panganib ay agad siyang tumakas. Hindi nagtagal ay bumalik si Tien Hushen sa sect at ang una niyang ginawa ay hanapin si Mei Ru at ilagay ito sa kanyang Divine Kingdom. Pagkaraan ng ilang sandali ay narinig ang tinig ng Divine Lord na nagsasabing muli silang nagkita. Kalmadong ngumiti si Tien Hushen at sinabing mahusay ang kanyang ginawa na nakuha ang sect ng walang pagbubuhos ng dugo at pinuri ito. Sumagot ang Divine Lord na hindi ito mahirap dahil nakipagkasundo siya sa Haotian God at pumayag ang Five Elements Divine Dynasty na sumali sa sect kaya pinahintulutan siya nitong pamunuan ang Haotian sect sa Tianyuan. Sinabi ni Tien Hushen na napakagandang pagkakataon ang kanyang pagdating dahil ang sect ay hindi kailanman naging ganito kalakas. Sumang-ayon ng Divine Lord at pinuri si Ming at tinanong si Tien Hushen kung nais niyang magpatuloy sa paglilingkod sa ilalim nito.
Hindi agad tumanggi si Tien Hushen at sinabing pag-iisipan niya ito. Hindi siya pinilit ng Divine Lord at sinabing maglaan ito ng panahon at nagtanong kung nasaan si Ming ngayon. Sumagot si Tien Hushen na siya ay pumasok sa Demon God Continent ngunit sa kasamaang palad ay isinara ito ng iba at hindi na siya makakabalik at idinagdag na sayang ang kanyang talento na tiyak na magiging malakas sa hinaharap. Malamig na sinabi ng Divine Lord na ang kontinenteng ito ay mayaman sa resources at pinag-interesa na ng 8th Masters at si Ming ay hindi magtatagal doon dahil tiyak na papatayin siya nito. Nang tanungin ni Tien Hushen kung sino ito ay ipinaliwanag ng Divine Lord na siya ang ikawalong anak ng Hao Tian God na ipinanganak sa isang ordinaryong babae at may kapangyarihang kumilos para sa Diyos at siya mismo ang may gusto sa resources ng kontinenteng ito lalo na ang mahahalagang Primordial Spirit Stone na talaga namang nakakaakit. Nang tanungin ni Tien Hushen kung nangangahulugang ang 8th Master ang nakipagkasundo rito at hindi ang Hao Tian God ay sumagot ang Divine Lord na pareho lamang ito dahil ang kilos nito ay siya ring kalooban ng Diyos at sa madaling salita ay itinakwil na si Ming at hindi na makakabangon pa kahit paaminin nitong labis siyang hinangaan nito. Narinig ni Ming ang lahat ng ito ng malinaw at ang kanyang mga mata ay puno ng mabangis na liwanag at pumipigil na galit. Sadyang nagtanong si Tien Hushen kung hindi ba natatakot ang sect na mawala ng tiwala ang mga tao dahil sa malaking kontribusyon ni Ming. Dahil inaasahan ng Divine Lord na sasama ito sa kanya ay matyaga itong nagpaliwanag na ang kasalanan ni Ming ay ang pagkakaroon ng labis na kayamanan na nakakainggit at isinaysay na sinabi mismo ng 8th Master na nang malaman ito mula sa kanyang opisyal ang tungkol sa resources at sa Tungtian Tower ay hindi na ito nakapagpigil at agad na nagpadala ng mga tao upang mag-imbestiga at natuklasan nitong may hawak si Ming ng 5 trilyong longevity coins at kaya pa nitong kumita ng isa pang 5 trilyon. Ipinaliwanag ng Divine Lord na ang 5 trilyong longevity coins ay hindi kayang kitain ng 5 Elements Divine Dynasty kahit sa loob ng 100 taon at kahit para sa 8th Master ay ito ay isang malaking halaga ngunit ito ay nasa kamay ng isang maliit na tao na may mababang antas at nagtanong kung ano ang gagawin ni Tien Hushen kung siya ang nasa kalagayan nito. Bumuntong hininga si Tien Hushen at sinabing papatayin niya ito at aangkinin ang lahat. Tumango ang Divine Lord at sinabing ito mismo ang ginawa ng 8th Master at ang lahat ng pera ni Ming at ang kanyang 9-star warship ay pag-aari na nito at sa tulong ng resources ng kontinenteng ito ay ang 8th Master ang magiging pinakamayaman sa lahat ng anak ng Diyos. Nang tanungin ni Tien Hushen kung pinatay ang mga tauhan ni Ming doon ay sumagot ang Divine Lord na sila ay mga hamak na langgam at walang saysay kung patayin man o hindi at walang nagmamalasakit sa kanila. Pagkatapos ay sinabi nitong mag-isip-isip siya at kung handa itong sumama ay gagawin siyang isang Panginoon ng isang rehiyon. Magalang na nagpasalamat si Tien Hushen at sinabing pag-iisipan niya itong mabuti saka nagpaalam at umalis. Nang malayo na sila sa sect ay saka lamang binitawan ni Tien Hushen si Ming at nang makalaya siya ay nanatili siyang walang ekspresyon at hindi gumagalaw. Ipinaliwanag ni Tien Hushen na mula sa kanyang mga narinig ay dapat ay nauunawaan na niya ang nangyari at sinabing ang kanyang yaman ang umakit sa 8th Master na agawin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Tumango si Ming at sinabing malinaw na sa kanya ang lahat at humiling ito ng isang pabor. Nang tanungin kung ano ito ay sinabi ni Ming na nais niyang pumayag ito sa alok ng Divine Lord at maglingkod sa ilalim nito upang maprotektahan sina Murong at ang iba pa dahil sila ay kanyang mga kaibigan at sa ngayon ay wala siyang kakayahang alagaan sila kaya ipinagkakatiwala niya ang lahat dito. Pumayag si Tien Hushen at sinabing hindi naman masama ang maging bahagi ng 5 Elements Divine Dynasty at makakatulong ito sa pag-aalaga sa kanila at nagtanong kung ano ang kanyang plano. Mahinahong sinabi ni Ming na noon ay masyado niyang minamaliit ang mga bagay inakala niyang sapat na ang makasandal sa isang malaking puwersa tulad ng Hao Tian sect at magkaroon ng sapat na pera ngunit ngayon ay napagtanto niyang malaki ang kanyang pagkakamali. Nagkamali siya sa pagtitiwala sa sect sa labis na pagkahumaling sa pagkita ng pera at paniniwalang lahat ay mabibili nito at sa hindi pagkilala sa kanyang tunay na sarili. Isa lamang siyang martial dominator at gaano man karami ang kanyang pera ay mahina pa rin siya at kung hindi dahil kay Tien Hushen ay tiyak na pinatay na rin siya. Bumuntong hininga si Tien Hushen at sinabing mabuti at naunawaan niya ito at ipinaalala na ang lahat ng yaman ay panlabas lamang at ang pinakamalakas na puwersa ay hindi makapagbibigay ng tunay na proteksyon kaya ang isang martial artist ay dapat maging malakas at tumayo sa sariling mga paa. Ipinahayag ni Ming na babalik siya sa Immortal Temple upang magsanay at abutin ang antas ng Supreme Master at pagkatapos ay papasok sa Hall of Longevity upang pag-aralan ang sibilisasyong Buddhism.
Natuwa si Tianho Shen at sinabing tiyak na malaki ang kanyang makakamit at ang kanyang talento ay higit pa sa kanya noon at ang kanyang hinaharap ay walang hangganan at pinayuhan siyang huwag manghinayang sa pansamantalang pagkatalo dahil balang araw kapag siya ay naging martial god ay kaya na niyang kumita ng mas maraming pera. Matapos ang kanilang pag-uusap ay umalis si Tianho Shen at ginamit ni Ming ang kanyang token ng Immortal Temple upang bumalik doon. Ang templo ay nanatiling tulad ng dati at si Senior Brother Zhao Xin ang sumalubong sa kanya. Nakangiting tinanong siya nito kung siya ay bumalik at nakaramdam ng init si Ming sa kanyang puso at magalang na bumati saka sinabing nais niyang magkulong upang abutin ang antas ng Supreme Master. Pinuri siya ni Zhao Xin at sinabing magandang balita ito ngunit nag-alala ito at nagtanong kung ayos lang siya matapos marinig ang ilang mga balita. Nang tanungin ni Ming kung anong mga balita ay ipinaliwanag ni Zhao Xin na ang kanyang itinayong Haotian sect ay naagaw ng Divine Lord at ang hinaharap na Five Elements Imperial Dynasty ay magiging vassal ng sect at nagpadala ito ng maraming master kaya maging ang Four Great Divine Lands ay napilitang tanggapin ang pagiging lehitimo nito at hindi na ito ginugulo. Nagtanong si Ming tungkol sa Qi Tian sect at kung natalo na ito ng Divine Lord at sumagot si Zhao Xin na ang hukbo ng Three Sovereigns Great World ay natalo nung nakaraang araw at ang pinuno nito ay malubhang nasugatan at bumalik sa kanilang mundo at kahapon ay bumagsak ang sect at hindi na umiiral at ang Qi Tian Holy Land ay muling itinatag bilang isa sa 9 Holy Lands. Kinabahan si Ming at naisip kung gaano kalubha ang sugat ni Taibai at kung ligtas ba si Long Wan-er at pagkatapos ay naramdaman niyang buhay pa ang kanyang immortal na incarnation kaya tila hindi ito namatay sa digmaan. Sinabi ni Ming na tila tuluyan ng pag-iisahin ng Divine Lord ang mundo at nagtanong kung wala na talagang magagawa ang Four Great Divine Lands. Ipinaliwanag ni Zhao Xin na may dumating na isang malaking tao mula sa Haotian sect na tinatawag na Eighth Master, isang Eighth Realm longevity na may kontrol sa 5 malalaking mundo at kamakailan ay nakuha pa ang Demon God Continent kaya paano ito lalabanan ng Divine Lands. Nang tanungin ni Ming kung ano ang relasyon ng Divine Lands at Five Elements Divine Dynasty at kung dapat itong sumunod dito ay sumagot si Zhao Xin na hindi at sila ay magkahiwalay na kumikilos at walang sinuman ang maaaring mag-utos sa kanila. Malamig na tumawa si Ming at sinabing sa katagalan ay dahil sa laki ng dinastiya ay tiyak na lalamunin nito ang Divine Lands ngunit sinabi ni Zhao Xin na ang hinaharap ay para sa hinaharap at wala silang magagawa. Nagtanong si Ming kung dapat ba siyang magtago ng kanyang pagkakakilanlan ngayong bumalik siya sa templo dahil tiyak na ayaw ng Five Elements Divine Dynasty na mabuhay siya. Tumawa si Zhao Xin at sinabing hindi na kailangan dahil siya ay isang disciple ng kanilang templo at kahit ang dinastiya ay walang magagawa sa kanya. Natahimik si Ming at inamin na bilang dating vice sect leader ng sect ay may hindi dalisay siyang layunin sa pagsali sa templo. Ikinaway ito ni Zhao Xin at sinabing hindi na mahalaga ito dahil ang kanyang kilos at pagkatao ay nakita nila. Labis na naantig si Ming at taos-pusong nagpasalamat sa kanyang senior brother at sa temple leader. Ngumiti si Zhao Xin at sinabing may isang bagay siyang kailangan kay Ming. Nang tanungin ni Ming kung ano ito ay ipinaliwanag ni Zhao Xin na kahit may kasunduan ang Four Great Divine Lands at Five Elements Divine Dynasty ay marami pang teritoryo ang kailangang hatiin sa pamamagitan ng labanan at magkakaroon ng maraming laban sa pagitan ng Divine Lands at ng dinastiya at ang resulta ang magdidikta kung kanino mapupunta ang mga lupain. Nagtaka si Ming kung paano siya makatutulong bilang isang martial dominator at nagtanong kung ang mga lalaban ay nasa ganoon ding antas. Tumango si Zhao Xin at ipinaliwanag na may malaking teritoryo ang pinagtatalunan ng dalawang panig dahil ang mga deity na itinalaga ng Divine Lands ay nagtayo ng maraming Divine Kingdom at ngayong muling itinatayo ang dinastiya ay nais nitong bawiin ang mga ito. Upang maiwasan ang digmaan ay napagkasunduan nilang maglaban sa entablado at kung manalo ang kanilang panig ay mapupunta sa kanila ang kaharian at kung matalo ay mapupunta sa ibang Divine Land o sa dinastiya at ang pangunahing kalaban nila ay ang Five Elements Divine Dynasty. Ipinaliwanag pa ni Zhao Xin na ang Martial Dominator ang magpapasya sa 40% ng teritoryo, ang Supreme Master sa 30% at ang Martial Arts Saint sa 30%. Biglang naisip ni Ming na malapit na siyang pumasok sa Supreme Master kaya nagdesisyon siyang pansamantalang huwag munang umangat at nang tanungin ni Zhao Xin kung nais niyang sumali muna sa laban ng Martial Dominator bago pumasok sa Supreme Master ay tumango si Ming. Kinumpirma ni Zhao Xin na walang salungatan sa oras ngunit nag-alala ito kung ang isang bagong Supreme Master ay handa nang makipaglaban sa mga pinakamahusay na henyo para sa ganito kalaking interes.
Malamig na tumawa si Ming at tiniyak na sa antas ng martial arts saint ay hindi siya tiyak ngunit sa martial dominator at supreme master ay tiyak na kanya ang 70%. Tuwang-tuwang sinabi ni Zhao Zi na sa gayon ay makakakuha ang kanilang templo ng hindi bababa sa 1/10 bahagi ng buong Tianyuan. Nang tanungin ni Ming kung kailan itinakda ang laban ay sumagot si Zhao Zi na 3 buwan mula ngayon at pinayuhan siyang magpahinga at maghanda habang siya ay mag-uulat sa temple leader. Pagkatapos ay pumunta si Ming sa kanyang lugar ng pagsasanay sa templo, isang tahimik na lugar kung saan walang mang-iistorbo sa kanya. Bigla niyang naalala ang kanyang merit ring at tiningnan ito at tulad ng kanyang inaasahan ay nawala na ang laman nitong merit monument at ang kanyang merit points na nagkakahalaga ng 100 bilyong longevity coins ay tuluyan ng nabura. Malamig niyang isinumpa ang sect at itinapon ng singsing sa malayo. Alam niyang napakahalaga ng laban sa loob ng 3 buwan at kung nais niyang manatili sa templo ay hindi siya maaaring matalo at dahil hindi pa siya maaaring pumasok sa Supreme Master ay napagpasyahan niyang sanayin ang 3 antas ng Grand Supreme Technique upang lalo pang mapabuti ang kanyang talento at potensyal. Ang 3 antas ay mas mahirap kaysa sa 2. Ang unang antas ay ang lakas ng sumpa na nagpalakas ng kanyang pakikipaglaban, ang 2 ay ang Supreme Nundul Heart na nagpadalisay ng kanyang kalooban at ang 3 ito ay ang 9 Revolutions Golden Body na magpapalakas ng kanyang katawan, bawat pag-ikot ay magdodoble ng kanyang lakas at pagkatapos ng 9 na pag-ikot ay magagawa niyang gawing liwanag ang kanyang katawan at pumatay ng mga deity na parang laro lamang. Ang unang pag-ikot ay nangangailangan ng pag-ukit ng mga simbolo sa kanyang katawan at pagsasanay ng 9 Revolutions Golden Body Technique. Ang pag-ukit ay hindi mahirap para sa kanya ngunit kailangan niya ng napakaraming secret crystals dahil ang mga simbolo ay magsasama ng lakas ng mga ito sa kanyang katawan. Ang unang pag-ikot ay nangangailangan ng 9 na uri ng secret crystals na napakamahal ngunit sa kabutihang palad ay marami siyang naipon. Sa Demon God Continent ay maraming puwersa ang nagbigay sa kanya nito kapalit ng longevity coins at mga barko at ang mga ito ay nasa kanya pa rin sa sapat na dami at uri kaya ngayon ay magagamit na niya. Bukod sa mga secret crystals na nasa kanya ay mayroon pa siyang naitabing pera na sa kabuuan ay humigit kumulang 130 bilyong longevity coins. Dagdag pa rito ang mga kayamanang tulad ng secret crystals na kung susumayan ay nagkakahalaga rin ng mga 7 hanggang 80 bilyong longevity coins. Sa madaling salita, ang kanyang ginawang pakikipagsapalaran sa Demon God Continent ay hindi naman tuluyang nasayang dahil mayroon pa siyang mahigit 200 bilyong longevity coins na natira. Ang halagang ito ay sapat na upang suportahan ang kanyang pagsasanay hanggang sa antas ng Martial God. Habang nakatingin sa nagkalat na secret crystal sa sahig ay nag-aalinlangan si Ming kung alin sa 9 na uri ang dapat niyang gamitin para sa unang pag-ikot ng Golden Body. Nagsalita si Bame Ing at ipinaalala na ang pinakabuod ng 9 Revolutions Golden Body ay ang pagiging matibay at matatag ng katawan. Tumango si Ming at sinabing tama ito kaya pinili niya ang Life Secret Crystal na magpapalakas ng kanyang puwersa ng buhay, ang Guardian Secret Crystal na magbabawas ng pinsala mula sa mga atake, at ang Healing Secret Crystal na may kakayahang kusang magpagaling ng mga sugat. Idinagdag ni Bame Ing na mas magiging ligtas kung isasama pa ang Fire Avoidance Secret Crystal, Poison Avoidance Secret Crystal, at Curse Avoidance Secret Crystal. Nagbigay rin ng mungkahi si Invisible Sword na kahit gaano kalakas ang katawan ay kailangan pa rin ng bilis, liksi at lakas kaya dapat idagdag ang 3 ito. Tumango si Ming at sinabing kung isasama pa ang Violence Secret Crystal, Rebound Secret Crystal, at Illusory Secret Crystal mula sa kanyang Rui Robe ay magkakaroon siya ng 12 kakayahan at pinili na niya ang 9 na ito. Ang 9 na Secret Crystals na kanyang pinili ay may kanya-kanyang natatanging gamit at lahat ay kabilang sa pinakamahalaga at hindi mabibili ng pera. Ang Life Secret Crystal ay magpapalakas ng kanyang puwersa ng buhay ng 30% at mas malakas ito ay mas mataas ang kanyang tsansang mabuhay sa mapanganib na kapaligiran. Ang Guardian Secret Crystal ay magbabawas ng anumang pinsala laban sa kanya ng 3.5% na lubos na magpapalakas ng kanyang depensa. Ang Healing Secret Crystal ang pinakamahalaga dahil gaano man kabigat ang kanyang sugat sa katawan ay kaya nitong ganap na pagalingin ito sa loob ng 1 oras. Ang Fire Avoidance, Poison Avoidance, at Curse Avoidance Secret Crystals ay may mas simpleng gamit, hindi siya maaaring saktan ng apoy, lason o sumpa. Pinili ni Bame Ing ang mga ito dahil naalala nitong si Ming ay nilagyan ng sumpa noon at mas mabuting maging handa. Ang Speed Secret Crystal ay magpapalakas ng kanyang bilis ng 50%,
Ang Agility Secret Crystal ay magpapahusay ng kanyang reaksyon upang makauna sa kalaban, at ang Strength Secret Crystal ay magdaragdag ng mahigit 50% sa kanyang lakas. Nang mapili ang siyam na Secret Crystals ay agad na sinimulan ni Ming ang kanyang pagsasanay. Sa ilalim ng pagpapaandar ng 9 Revolutions Golden Body Technique ay naging siyam na singsing ng liwanag ang mga ito na pumalibot sa kanya at unti-unting pumasok sa kanyang katawan. Ang proseso ay may kasamang sakit ngunit matatag itong tiniis ni Ming. Lumipas ang isang araw, dalawa, tatlo at pagkalipas ng 3 araw ay naglaho ang mga singsing at ang kanyang katawan ay nagningning ng mahalagang liwanag habang ang siyam na uri ng lihim na lakas ay tuluyan ng naging bahagi ng kanyang katawan at lubos na nagpalakas dito. Kasabay nito ay isang itim na liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan, ang Great Misfortune Talisman na siyang dahilan ng kanyang kamalasan noon at malaking pagkalugi. Nang tuluyan itong maalis ay nakaramdam siya ng labis na kaginhawaan sa kanyang katawan at kalooban. Iniunat niya ang kanyang mga paa at nasiyahang sinabing tunay ngang napakasarap ng pakiramdam. Ang susunod ay ang ikalawang pag-ikot ng Golden Body na muli ay ang pagsasanay ng 9 Revolutions Golden Body Technique, ngunit sa pagkakataong ito ay mas mahalaga ang kanyang gagamitin, ang Dragon Subduing Grass at ang Immortal Slaying Fruit. Dahil napakahalaga ng dalawang ito ay nagpasya si Ming na humingi ng tulong kay Zhao Xin upang mahanap ang mga ito. Si Zhao Xin ang kanyang gabay na senior brother na handang tumulong sa anuman at mabilis itong dumating. Nang marinig ang dalawang bagay na kailangan ni Ming ay tila hindi rin niya ito kilala, ngunit sinabi niyang ang bodega ng kanilang Immortal Temple ay may maraming nakaimbak na halamang gamot at bagamat hindi niya tiyak kung naroon ang mga ito ay kailangan ni Ming na bilhin ang mga ito gamit ang sarili niyang pera. Nakangiting sumagot si Ming na hindi problema ang pera. Tumango si Zhao Xin at iniunat ang kanyang kamay upang buksan ang isang pintuan at pagpasok nila ay nasa isang lugar sila na parang isang malaking tindahan na puno ng mga estante na walang katapusan sa likuran. Sa harap ay isang matandang lalaki na abala sa paggamit ng abacus. Binati ni Zhao Xin ang matanda at sinabing may nais bilhin si Ming. Dahan-daang tumingin ang matandang tinatawag na Yulao at tinanong kung ano ang kailangan ni Ming. Sumagot si Ming na kailangan niya ng Dragon Subduing Grass at Immortal Slaying Fruit. Nag-isip si Yulao at ipinaliwanag na ang Dragon Subduing Grass ay nagmula sa sibilisasyong Budismo, isang mahiwagang halaman na tumutubo sa lugar kung saan pumanaw ang isang 9th Realm Longevity na Dragon Subduing Arhat, kaya napakabihira at napakamahal nito. Ang Immortal Slaying Fruit naman ay mula sa sibilisasyong Immortal Path kung saan may isang mamamatay tao na tinawag ang sarili na Immortal Slaying Taoist na pumatay ng 9th Realm Longevity at humamon pa sa Eternal Realm na Master ng Budismo, at nang pumanaw ito ay tumubo ang isang puno na nagbunga ng prutas na ito. Ipinaliwanag ni Yulao na ang dalawang ito ay naglalaman ng pamana ng dugo ng Dragon Subduing Arhat at ng Immortal Slaying Taoist at nagtanong kung bakit kailangan ni Ming ang mga ito. Hindi nagtago si Ming at sinabing para ito sa isang makapangyarihang teknik na kanyang sinasanay. Nang tanungin ni Yulao kung anong teknik ay sinabi ni Ming na ito ay ang 9 Revolutions Golden Body Technique. Nag-isip si Yulao at sinabing hindi niya ito narinig. Sumingit si Zhao Xin at nagtanong kung mayroon sila ng dalawang bagay at kung magkano. Ngumiti si Yulao at sinabing maswerte si Ming dahil ang templo ay mayroon ng mga ito at kung ibang tao ay tiyak na hindi nila ito ibebenta, ngunit dahil siya ay isang tagapagmana ng templo ay maaari niyang bilhin, pero ang mga ito ay napakamahal, baka hindi pa rin niya kayang bayaran. Walang takot na sinabi ni Ming na sabihin lamang ang presyo dahil gaano man ito kamahal ay hindi ito hihigit sa isang barkong pandigma. Sinabi ni Yulao na ang isang Dragon Subduing Grass ay nagkakahalaga ng 100 milyong longevity coins at ang isang Immortal Slaying Fruit ay 200 milyon, at ito ay may diskwento na dahil sa labas ay aabot ito ng 8 o 10 bilyon. Tumango si Ming at agad na nagbayad. Nagulat si Yulao at pinuri ang kanyang yaman, saka kinuha ang 2 kahon ng jade at ibinigay ito sa kanya. Kinuha ito ni Ming nang hindi man lamang tiningnan at agad na tumalikod. Sinundan siya ni Zhao Xin at pinaalalahanan na huwag kalimutan ang oras habang nagsasanay. Tiniyak ni Ming na hindi siya magkakamali, ngunit bigla siyang tumigil at nagtanong kung paano siya matututo ng mga mahiwagang sining ngayong mayroon na siyang Dharma Martial Soul. Sumagot si Zhao Xin na mahirap itong ipaliwanag at nakasalalay ito sa personal na pag-unawa. Umiling si Ming at alam niyang siya mismo ang makakatuklas nito at nagpasalamat sa kanyang senior brother.
Bago umalis ay sinabi ni Zhao Xin na umaasa itong maaabot ni Ming ang antas ng martial arts saint sa lalong madaling panahon upang makapasok sa immortal time-space at makuha ang pamana at tunay na maitaas ang kanilang templo. At may magandang balita ito, ang kanilang pinakamatandang senior brother ay kamakailan lamang pumasok sa sixth realm of longevity. Nagpahayag si Ming ng pagbati at sinabing nais niyang makita ito. Sinabi ni Zhao Xin na malapit na itong mangyari dahil sa panahon ng laban ay babalik ang pinakamatandang senior brother upang manood at naikwento na niya rito ang tungkol kay Ming at nais din itong makita siya at tiyak na may ibibigay itong mga pakinabang. Nang makitang labis na hinahangaan ni Zhao Xin ang pinakamatandang senior brother ay lalong nais ni Ming na makilala ito. Pagkaalis ni Zhao Xin ay nagpatuloy si Ming sa ikalawang pag-ikot ng Golden Body at sa tulong ng Dragon Subduing Grass at Immortal Slaying Fruit ay naging maayos ang lahat. Ang dalawang daloy ng lakas mula sa damo at prutas ay pumasok sa kanyang katawan at malinaw niyang naramdaman na ang lakas mula sa damo ay malambot na babanat at makapal samantalang ang mula sa prutas ay matigas, matalim at matalas. Ang dalawang ito na parang yin at yang ay nagsimulang baguhin ang kanyang katawan. Pagkaraan ng 9 na araw ay tuluyang nasipsip ang dalawang lakas at ang kanyang pangangatawan ay lalong umangat. Dito natapos ang ikalawang pag-ikot ng Golden Body at bagamat tila walang gaanong pagbabago sa kanyang lakas sa panlabas ay may malaking pag-angat ang naganap at ang bawat kilos ni Ming ay may taglay na lambot at tigas, kapal at talas, isang bagay na sadyang kahanga-hanga. Napagtanto ni Ming na sa kasalukuyan ay hanggang ikatlong pag-ikot lamang ang kanyang kaya at upang magpatuloy pa ay kailangan muna niyang pumasok sa antas ng Supreme Master. Ang natitirang panahon ay gagamitin niya upang paghusayin ang Divine Punishment Sword Array para magamit sa nalalapit na laban. Ang kanyang Divine Punishment Sword Array ay nasa ikalimang antas na at dati ay nais na niyang abutin ang ika-6 ngunit matapos ang pagsusuri ng 8-element calculation formation ay napagtanto niyang kailangan muna niyang magkaroon ng Dharma Martial Soul. Ngayong mayroon na siya nito ay maaari na niyang abutin ang ika-6 na antas at sa tulong ng 4 na divine level na espada ay magkakaroon siya ng kakayahang pumatay ng First Realm at Second Realm Dharma Heaven na deity. Kahit may 8-element calculation formation ay umabot pa rin ng 41 araw ang pagsasanay sa ika-6 na antas ngunit nang makamit niya ito ay dumobble ang lakas ng kanyang Divine Punishment Finger at naging mas matalim ito. Sa kanyang pagtaya ay may 1 buwan pa bago ang laban at nagpasya siyang gamitin ang natitirang oras upang pakinisin ang kanyang martial soul bilang paghahanda sa kanyang nalalapit na pagpasok sa antas ng Supreme Master. Ang pag-angat mula sa Martial Dominator tungo sa Supreme Master ay isang malaking hakbang kung saan ang Martial Soul ay magbabago upang maging isang Divine Soul. Ang anyo ng Divine Soul ay karaniwang sumusunod sa anyo ng Soul Form at si Ming ay may 6 na Soul Form, ang Chi Observation ay ang Talisman Formation, Divine Punishment, ang Inscription Rui Staff, ang Karma Cycle at ang Calculation Formation. Sa kalaunan ay sa ilalim ng gabay ng Undying Divine Tree ay nagkaisa ang 6 na ito at naging anyong tao. Nangangahulugan nito na ang kanyang soul form ay ang kanyang sariling anyo, isang bagay na napakabihira dahil ang ganitong uri ng soul form ay karaniwang may limitadong kapangyarihan, ang iba ay may anyong bundok, ang iba ay sandata at marami pang iba. Ngunit ang kanyang anyong tao ay talagang binubuo ng pinagsamang 6 na soul form kaya napakalakas nito at ang kanyang magiging divine soul ay natural na susunod sa parehong anyo. Ang pagbabago mula sa soul form tungo sa divine soul ay nangangailangan ng mahabang panahon ng marahang pag-aalaga, ngunit ang kanyang martial soul ay isang makapangyarihang Dharma Martial Soul na sumipsip ng napakalaking puwersa ng buhay sa tulong ng Undying Divine Tree kaya maaari na itong pumasok sa antas ng divine soul anumang oras at ang proseso ay magiging napakadali at natural. Ang kailangan na lamang gawin ni Ming ay pag-aralan ang prosesong ito upang matiyak na ang kanyang pag-angat ay magiging maayos at mabilis upang makasali siya sa ikalawang antas ng laban sa Supreme Master. Lihim niyang sinabi sa kanyang sarili na itinuturing siya ng Divine Lord na isang hamak na langgam, ngunit ang langgam na ito ay may kakayahang magdulot ng malaking pagkawala ng teritoryo para dito at ang kanyang mga mata ay kumislap ng malamig na liwanag.